narrative. Itong usapin po ng exacting accountability from former President Duterte at central, yung team, yung piece of the puzzle, ito pong ICC proceedings po na ito. So tingin po ba ninyo, well, dapat nabanggit man lang ito in passing or pinag-usapan niya man lang kahit papaano o tama lang na hindi na niya binanggit ito dahil syempre nagsalita naman na siya? Well, in the past kasi medyo weird yung positioning dyan ng gobyerno. Ang sabi nila ay hindi sila mako-coordinate sa ICC. Talaga namang hindi sila mako-coordinate dahil hindi naman tayong miyembro ngayon ng ICC. Pero ang sabi rin nila, unlike nung una nilang position na hindi papapasukin, ngayon pwede nang pumasok bilang turista. No? So, ibig sabihin, pwede nang pumasok. Ang problema nila, pag pumasok, mag-serve ng warrant, at sabi ni Digong, imamasakar niya yung ICC. Ay, masisira yung gobyerno kung papayagan niya imasakar yung ICC, saka yung Interpol, na malamang kasama ng ICC. So, medyo weird yung kanilang positioning. At tingin ko, baka they're keeping their cards close to their heart. Dahil ito na yung final blow sa mga Duterte. Existential yung issue na ito. Survival yung issue na ito. At ngayon, medyo open water na yung Marcos at saka Duterte. Pwedeng plano nila, surpresahin na lang para hindi makaporma. Pero unti-unti ay may mga moves na Pinalitan na yung mga pulis sa Davao, no? Pinalitan na yung mga loyal sa mga Duterte at naglagay na ng mga ibang mga puwersa doon. So parang yan ba yung indication na naghahanda na sila? So ang tingin ko ay dapat kabahan yung mga Duterte. Dahil kaya siguro nilabas nila yung pulburon video kahapon. Kaya siguro nagsubok silang mag-rally. Kaya siguro nagsubok silang mag-trigger ng something. Dahil ang nararamdaman nila, teka, ito ba ICC ay papasok pa talaga o hindi? No? Dahil iulit ko, this is an existential issue para sa mga Duterte. Pero kung ako si Marcos, ay kinakailangan ko i-resolve na yan bago yung midterm. Dahil kung magsusurvive yung Duterte after the midterm at mataas pa si Sara sa presidential preference, baka yung mga kumala sa kanila magbalikan at magsimula namang unti-unting kumala sa mga Marcoses. Alam mo naman contrary politiko rito no? Walang permanent friends, walang permanent enemies, kundi permanent interest. So yan ang makikita natin. Kung hindi nila mawawasak o talagang ma-marginalize ang Duterte before the midterm. Sabi nyo nga, napakahalaga nitong naging ikatlong sona ng Pangulo because ito yung last sona bago yung midterm elections, no? Pero sabi nyo rin, malinaw nga yung naging job ng Pangulo kahapon doon sa mga Duterte, pinanggit niya, walang extermination doon sa kanyang anti-drug campaign, wala ng pogo. How do you think will this impact yung public perception po doon naman sa mga Duterte? Well, ang audience kasi ng Duterte, yung base nila Halimbawa, nung nilabas nila yung pulburon, ang kanilang ang habol nila dyan, i-consolidate yung base nila laban kay Marcos. Dahil most probably ay magbubuo sila ng opposition slate nila sa midterm. At ang major na kabunggo nila yung slate naman ng administrasyon. Medyo strange din yan dahil magbubuo ng bagong unity, medyo hindi nabanggit doon sa zona. Inaasahan ko kasi dahil ina-highlight nila yung bagong Pilipinas at parating na yung midterm, ay baka i-project nila yung bagong unity. Itong bagong ruling coalition, kasama ang nationalista, kasama ang NUP, kasama ang NDC, kasama ang Lakas NUTP at Partido Federal at mga iba pa na mga independyente na pwedeng sumama katulad nila Senator King Lacson. So makikita ko yan yung balak nilang sana na i-highlight. Pero hindi na-highlight Hindi na-highlight. Kaya tingnan natin sa mga parating na mga buwan. Dahil in a few months, filing of candidacy na sa October, tapos in 10 months ay election na. So bakbakan na ito. Kaya enjoy. Enjoy ang politika talaga sa Pilipinas. Lagi. Okay, sige, siyempre, ano yung basically, ano yung final wrap-up mo dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, yung kanyang position sa West Philippines ay medyo defining sa players.
ibang Pilipino. Halimbawa, galing na ako sa Amerika last na, nagulat ako sa mga sila. Talagang kabisado yung isip sa West Philippine Sea. At sumisigaw ng atin ito. No? Sumisigaw sila. No? So, ibig sabihin, may nakikita mo dito ngayon, indicative sa lahat ng mga OFW na may bagong patriotism. At sabi nga ng mga survey firms, for the first time, yung issue ng foreign policy has become an emotional issue. Because it is emotional, it is becoming an election issue. Kaya isa ito sa mga sasakyan ng gobyerno going into the midterm. Pero yung mga pilusan, katulad namin, sasakyan din namin ito based sa aming sariling mga agenda. Ang isa lang na gusto kong banggitin ay yung statement ng presidente na de-escalation. First time na nabanggit yan eh. Hindi lang malinaw sa akin, ano yung de-escalate mo? Dahil tayo yung pinapasok eh. Ano yung de-escalate mo? Nagdadala ka lang ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Ang de-escalation ba, itisingin mo na yon? No? Yung de-escalation ba, hihingi ka ng permiso sa mga Chinese? So, yun lang yung aking medyo una, dun sa salitang de-escalation. Lalo naman tayo de-escalate eh. Tayo yung pinasok eh. Teritoryo natin, bakura natin yan. Kaya baka kailangan linawin ang presidente. Yung first time na ginamit ng salita na de-escalation, baka mabawasan yung napaka-positibong aspeto ng kanyang foreign policy. Yun, well, very informative. Ito pong mga binabanggit po ninyo, dapat mag-take note ang palasyo at ang kongreso dito sa mga binabanggit po ni Secretary Pero hinihintay ko kayo makita sa red carpet kahapon eh. Di ba pwede ka naman bumalik doon? Oo, congressman ka nandito ako eh. Nagkano nga ako, nagdala ako ng ticket, bus ticket yung dala ko. Tapos invitation yung dala ko, birthday invitation, hindi daw pwede. Pero siya nandun. Uy, Alex. Andun siya, first time niya yun eh. Ito mga kanina kay Sec Ronald, ganun pala yun, di ba? Di hamak naman na lamang naman si Alex dun sa mga karamihan na nandun. Grabe naman yun. Sa mga trophy girlfriend at saka trophy wife. Grabe, parang kilala kita bilang isang reliable na credible, pero parang hindi ka paniwalaan niya. Okay, ayun po mga kaibigan, siya former Secretary Ronald Llamas, former Presidential Political Advisor at pabalikang political analyst. Maraming salamat, Captain Ronald, Kong Terry at saka Alex. sa susunod po ulit. Okay, marami po tayong pag-usapan. Magabalik po anong take po. Terry Lidon, Alex Patama, Manny M. Tumismo, sa Radyo 630. Hataw ang saya sa ating gabi dito sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa hits ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capuchon. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa. Ang tututukan sa Private Talk. Kasama sina Aimee Estareja at Dr. Lou Marquez. Alas 12 ng madaling araw, kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ang Radyo 630 ay napakitigas sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Servisyo. Bago na! Tutok na! Buhos na ang balita at impormasyong may kasamang saya sa umaga. Atin ng magpapagising sa buhay mo. Alvin Elsico, kayo po ba'y na-recharge at ang magpapaganda sa araw mo? Oris Sonia, tumutok sa Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa Teleradyo at Radyo sa Iskwenta. Hindi kompleto ang childhood mo. Oo. Kinaghapon ang gusto. Hindi ka rin ako na aso. Ako? Hindi kompleto ang childhood ko. Kung lang ako ba, diba? Ang safe at feeling mo ba? May kwentong pwede ka rin ba? Ikwento mo na yan sa
O diba, over the sarap Facebook page. Umuulan na naman. Paano nga? Ito ang ilang tips para maging ligtas sa panahon ng tagulan. Gumamit ng payo, kapote, moda at sombrero bilang panlaban sa ulan. Iwasan na rin lumusong sa baha dahil maaaring magkasakit dahil sa dumi ng tubig. Kung posible, ipagpaliban muna ang paglaban. Mas mabuting manatili sa bahay. Samahan ang Teleradyo Servisyo at Radyo sa Eskwela at susugan ng update tungkol sa panahon. Tambalang Direk. Eri M. Alex sa ATM. Anong date mo sa Radyo 630? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry doon. Ito pa rin po si Alex Baltazar. Sa nalalabi po nating oras, ipasok po natin ang Pangulo ng Bagong Alyansa Makabayan na ating pong kaibigan, si Ginoong Renato Reyes Jr. Ay Nato, magandang tanghali. Maraming salamat sa pagsama. Good afternoon po. Magandang tanghali po sa inyo sa ating mga tagas-baybay. O syempre, hindi na ho natin masyadong papahabain pa kasi ang alam natin you are feeling under the weather dahil nabasa ho kayo kahapon. Kamusta ho? Well, basically, ano ho yung reaksyon ng bayan dito po sa State of the Nation address ng ating Pangulo? Well, talagang nakukulangan pa rin tayo doon sa mga binanggit din sa SONA. I think maraming issues ang hindi directly address. Of course, nakita natin na ang unang address ng issue ang inflation. Kasi surveys, yun ang lumalabas na main issue na concern ng tao. Kaya lang, ang parang ng pag-address ng inflation ay portray ito bilang produkto ng external factor. Parang wala na magagawa ang gobyerno kung hindi mag-mitigate na lang. So medyo, talaga yung problematic pa rin. Ganun ang training natin. Yung questions ng paano natin matutulungan ng future. Kasi tayo nila mo sa future for education, pero missing yung pangalan natin tataas yung sahod at sweldo ng mga guro. May binabanggit na magkakaroon na rin sila ng increase sa salary for government employees, pero wala akong detalye yung binanggit. No issue of wage hike for private sector workers. So yung mga ganun, no? Even human rights, hindi talaga, aside from mentioning the drug war, wala nang ibang binanggit regarding human rights violation. So, talagang maludulat sa detalye, pero yung mga essential na mga usapin, hindi natutumbong doon sa SONA. So syempre, dalawang bagay po yung curiously absent, yung usapin po ng peace negotiation with communist rebels. And secondly, ito pong usapin po ng International Criminal Court. So tingin niyo po ba dapat nabanggit din po ito supposedly a pillar of the State of the Nation address? Well, definitely, no? Number one, usapin ng stock, what we heard was talo na namin yung kalaban, meron kami amnesty program, and wala na, no? Wala nang kasunod pagkatapos nun. So, missing na walang usapang pangkapayapaan na ino-offer yung administration para doon sa mga gusto nilang dapat kausapin, no? Para doon yung unequality. Pangalawa, on the question of EIT, oo, totoo yun, no? That is an important issue kasi nga, the President references the drug war at sinasabi niya, hindi kasama ang patayan o extermination dito sa drug war natin ngayon. Pero siyempre, may kumakontra din doon, no? Yung sa sinasabing, hindi, matigo pa rin yung drug war ngayon. Pero if you reference the drug war before, di dapat conscious yung administrasyon na ang dami-dami hindi pa resultado mga problema sa nakaraang administrasyon na dapat na yung tindigan na ng current administration, especially yung isa pinang accountability of the leaders, officials responsible for the drug war, the past administration, yung panagot with ICC and other mechanisms na kung pwedeng gamitin para nga magkaroon ng justisya yung mga biktima. So, hindi natin alam bakit iniiwasan pa rin, no? Yung issue na yan, yung already in the open, pinag-uusapan, there are hearings in Congress. Siguro dapat panahon na linawin na talaga once and for all
yung stand on ICC accountability ng dating administrasyon Duterte. Okay, yun na muna siguro, Nato, dahil talagang obvious na may tips ka ngayon, ano, magpagaling ka muna. At antabayanan ka Okay, namin thank ulit you. dito sa studio sa susunod pong panahon. Maraming salamat. Yan po mga kaibigan, si Bayan President Renato Reyes Jr. Okay, bago magtapos ang ating pong programa, gusto ko namin batiin at pasalamatan yung pong tatlong UP Baguio interns po namin. Last day po nila. At kung maganda ang aming programa, malaki bahagi po ang papel po ng tatlong batang ito. Si Daniel Laureta, Jairis Erce at si Ayen Pelayo. So, sa mga una sa lahat, bumalik kayo rito pagkatapos yung graduate, kung hindi kayo babalik dito, huwag na kayo magtrabaho. Dahil sana makuha kayo ng kung ano-anumang mga network or mga media companies na pwede yun kasi magagaling ng mga bata. Magagaling, sobrang gagaling. Kaya sundin ninyo ang mga pangarap ninyo at naway pagpalain sa iyo. Oo, dahil sinabi ko, actually, ang gusto ko talaga po sana, ang expect ko, mag-isip na sila ng kape. Mag-sesero. Kaya bibili ng turon. At magmamanage ang ating pong social media account. Wala akong silang ginawa. Kahit isa ron. Sabi ko nila, sir, hindi po namin yung ginagawa. Ang ginagawa ko namin, gawin po ang ginagawa ng mga normal na mga empleyado. Oh, actually, pag-boss na nga yung mga kaya. Oo nga, so okay, huwag na. Ba't pa kayo nag-intern? Hindi naman kayo magtitimpla ng kape. Yung pala, Grabe. Okay, so congratulations sa inyo. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Okay, ano gagawin natin? Continue. Goodbye. 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 Isang mabilis. Cold Saver. Cold Saver. Ayon to kay Mary kay Jacobo, kung di mo na alam ang nangyayari sa buhay mo, punta ka sa kapitbahay nyo. Alam nila lahat eh. Meron mo talagang mga ganyang mga kapitbahay. Oo, Marites, Tony. Mga marites, mga talagang nakikinig. Oo. Pero, doon talagang tayo bumibili ng turon. Oo, Wala tayong Toy. magawa. Doon tayo nagpapanood. Doon tayo Big boy. nagpapa-cash out. Oo. Diba? 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 O pag wala kayong sarili nga payment platform, nagpapa-cash out kayo. Totoo naman. So, huwag na lang kayo masyado kasi madaldal. No, Diba? Yun ang tayo ating mali. mga gagawin. Sige na nga, sige na nga. Okay, okay, sige. Alex, ha? Tigil Oo, mo na yan, na, ha? iba yung tingin mo sa akin. Sige na, Oo. isa lang ako. Okay, so yun po ang ating